France nakipagtulungan sa Pilipinas, handa na magbuo ng submarine at palakas ang hukbong Pilipinas. Nangako ang French government nitong Miyerkules na palakasin ang kanilang defense at security partnership sa Pilipinas habang ang bansa ay patuloy na humaharap sa mga aksyon ng agresyon sa West Philippine Sea. Ibinigay ni Ambassador Marie Fontenelle Lasol ang pangako ng kanyang gobyerno kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., isang buwan matapos bigyan ng katiyakan ng Defense Minister ng France si Armed Forces Chief of Staff Gen. Romeo Bronner Jr. ng tulong sa panahon ng convergence ng mga punong depensa sa Fiji. Tinalakay din ni Lasol ang posibilidad na magkaroon ng joint sale sa Philippine military, katulad ng bilateral sale agreement sa pagitan ng United States at Armed Forces. Inalok ng ambassador ang suporta ng kanyang gobyerno sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng pagtulong sa bansa na bumuo ng submarine force. Binigyang diin ang papel ng France bilang katuwang sa rehiyon ng Indo-Pacific. Inulit ni Ambassador-designate Fontenelle ang alok ng France na suportahan ang AFP Modernization Program, AFPMP, kabilang ang kahandaan ng naval group na tumulong sa pagbuo ng Philippine Submarine Force, sabi ni Teodoro sa isang pahayag. Tinalakay ng dalawang pinuno ang ugnayan ng mga bansa nang buksan ng France ang defense mission nito sa Maynila. Nangako ang France at Pilipinas na susunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Binigyang diin ni Teodoro ang kahalagahan ng pagpapahusay ng ugnayan sa pagtatanggol sa ibang mga bansa at kung paano nito pinalalakas ang mga komplementaryong relasyon tulad ng kalakalan, pamumuhunan at komersyo. Iminungkahi niya na makipag-ugnayan ng France sa iba pang mga estadong kapareho ng pag-iisip upang itaguyod ang kalayaan sa paglalayag at tugunan ang mga hamon sa dagat. Ang France at 16 na iba pang bansa ay sumuporta sa Pilipinas sa pakikipaglaban nito para sa soberanya sa West Philippine Sea, na bahagi nito ay inaangkin ng China. Dalawang frigates ng Philippine Navy ang nakatanggap ng kailangan ng mga upgrade, na itinuturing na isang milestone sa pagsisikap ng bansa na gawing moderno ang mga kakayahan nito sa depensa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ng isang source ng impormasyon sa The Manila Times noong Sabado. Ito ay kinumpirma sa isang pahayag ng Naval Group, isang pangunahing kumpanya sa industriya ng Pransya na nagdadalubhasa sa disenyo, pag-unlad at konstruksyon ng naval defense, na nagsabing nilagyan nito ang dalawang Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy ng kanilang Contralto Anti-Torpedo Reaction Module. Sinabi ng Naval Group na matagumpay na na-install ang Contralto Anti-Torpedo Reaction Module nito sa Seaguard Decoy Launching System ng dalawang frigate noong ika-31 ng Agosto. Ang mga upgrade ay bahagi ng kontrata, ang unang pinasok ng Naval Group kasama ang Department of National Defense, DND, para sa Philippine Navy noong ika-1 ng Disyembre taong 2021. Sa ilalim ng kasunduan, ang Naval Group ay magbibigay ng anti-torpedo defense system batay sa Canto, Contralto Countermeasure Solution ng kumpanya para masangkapan ang dalawang Jose Rizal frigate. Ang pag-set up at pagsubok sa Contralto ay isinagawa sa Subic Aguila Bay sa Pilipinas sa presensya ng mga kinatawan mula sa DND, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, AFP, Philippine Ministry of Defense, at mga industrial na responsable para sa Anti-Submarine Warfare, ASW, system. Ang pag-commissioning ng ASW module at Contralto Anti-Torpedo Reaction Module ay kumukumpleto sa armament ng dalawang Jose Rizal-class frigates na nakuha bilang bahagi ng modernisasyon ng Armada ng Pilipinas. Ang matagumpay na pag-install ng Contralto ay isinagawa pagkatapos ng pag-upgrade ng Combat Management System, CMS, na ibinigay ng Hanwha Systems Co. at ng Seaguard Decoy Launcher System na ibinibigay ng Terma. Ang susunod na kontraktual na milestone ay pinlano para sa 2024 sa paghahatid ng Canto Anti-Torpedo Countermeasures at pagsasanay ng mga tripulante ng Naval Group.